duha ka kauban, kayang mata, di naman kay makaklaro. Siya mauni ang akong mga anak nga gihatag sa Ginoo. Siya mauba, siya paduula sila nako kay ako silang panalanginan. Sa panalangin igsuon nga ihatag sa mga patriarka sa karaang panahon, tuwa ginas kamagulangan ang panalangin mga igsunan. Kabantayan ninyo, ang panalangin sa amahan nahatag ngadto, ani isa nahatag ngadto kang Hakob. Ug sa diyang nahatag na kang Hakob ang panalangin, miingon si Esau, amahan ko, wala na bagay laing panalangin gawas anak, sawa na lain. Ang tao day makapanalangin kausara. Kaman, adturas magulang. Ikson na nahitabo si Ephraim ug si Manasis nga anak ni Jose, nga panalanginan ni Hakob. Medyo blood naman ang iyang pananaw, giplaster ni Jose ang duha ka mga anak. Iyang gibutang si Manasis sa tuong nga kamot o iyang gibutang si Ephraim sa wala nga kamot sa iyang amahan. Kaya tuyo ni Jose, maalalayan ang di na kay makaklaro nga pananaw sa iyang amahan. So iyang gibutang, sa dihang naduol na, medyo nagklaro na. Nakita na niya nga si Manasis naa sa tuo o si Ephraim naa sa wala. Sa dihang manalangin na si Hakob maigsoon sa iyang mga apo, imbis unta na ang iyang tuo ipatong sa ulo dito ni Manasis, unya ang iyang wala dito kang Ephraim nga mao ang manghod, ang iyang kamot mga igsuon iyang gibali, diri niya gihawid ang iyang tuo o diri niya gihawid ang iyang wala. So nakita ni Jose, ingon niya, amahan ko, dili mao. Ang gamot ni Hakob nagkuros. Kay diri man sa wala ang iyang kamot nga tuo o ang iyang kamot sa wala, diri sa tuo. So mauni ang giguhaan o base sa mga taong nagapanguros na ako na'y mabasa sa Biblia na bisan siya ko nanguros. Kunya sa inyo hunahuna iksuon and sakto ka ha? Kuros na di ay kay nagana ang kamot. Murag wa mamauno. Murag time siguro hinoon. Di ba? Muna yung na Diyos, mula ka pag magsanay. Go to the world and multiply. Murag na anak. Reaksyon kanto siya, dili yun iko nga rason nga mo anak ka. Kaya tira bang yung nayuha. Wag yun mamao. Sa ato pa, ang epekto para sila sa may balita sa pagpalansang sa krus ni Kristo, literal. Si Apostol Pablo ningon, ako gikalansang kauban kang Kristo. Pangutana, literally, gilansang ba yun si Pablo dito sa krus? Wala mga igsuon. Unsay mo ipasabot ang iyang kinabuhi, ang mensahe sa may balita, misuhop sa iyang kasing-kasing, na nimbiya siya sa kadautan, nahimo siyang bago mga igsuon. O dili na imposible na may tabo nimo, may tabo nako, tungod kay dili man literally na nagpalansang siya dito sa Kalbaryo sa cross. Kung dili, nabago ang iya ang panlantaw, nabago ang iyang determinasyon, langit ang hinungdan. Nga naman, kaya ang mayang balita, doon ay gahom sa pag-impitar na to, mianang langit mong pulyanan. Muli, nakita na pong kinabuhi ni Pablo Maigsoon, doon ay panahon na mamatay na ginunta si Pablo. Pero pinili gitanaw na ito akong gi-analyze pag-ayo, tungod sa mayang balita, ang kinabuhi ni Pablo na extensionan. Dili sa pagsamay-sumay ni anang magpalansang sa krus. Kaya doon naman mga tao pag abot nas mahal nga adlaw, nagpalansang sa krus. Si Sammy Suryagan ang akong amigo nga safety, nga akong kalaban, wa man ko kabantay, pero doon ay nagchat nga, mauni siya ang nagpalansang sa krus kay mo yung Kristo kaya niyang buhok tag-asman. Daghan po mag-comment niya, uy, aron angayan ka magwali,
pagpatupi usa. Diha pa nato ipaangay mga igsuon sa nagwali, dili atong ipaangay kung unsay atong giwali. Kay wa kayo magsapayan ang Dios atong panagway nga nagwali ta, kay dili ang magwawali mo'y importante, kung dili ang giwali maoy pinaka-importante. Muna si Pablo ningon, kay si Kristo nga gilansang sa krus mao ang atong giwali, ang gahom o ang kaalam sa Dios. May gahom si Pablo nga wala gilansang sa krus, mapit pa niya gilansang atong apil. Unsay unod, unsay hinungdan na nakaingon sa ini tungod kayang ginabuhi na himong pag-o magkaigsunan. Kung imong tutukan ang libro sa chapter 27 sa mga buhat, si Pablo isuntungon sa ministeryo ni Agi o 14 kadlaw nga bagyo. Karon ng igsunan, daghan kong nakita sa Facebook nga sa Bukidnon ang tubig wa na masubay sa sapa, nangagi na dito sa mga balay. Kunya naanay mga nagsige og sa Facebook nga, Lord, paundangan na in taon ang ulan kay ang ilang balay naanay yung tubig ni Agi. Unya dito po sa Negros kadlaw nakita na ko sa Facebook na apoy nagsige, Lord, unsa naman tabangin tami kay nag-ulan na diri palas. May babae mga igsoon, giana yang tiin, gipakita kay ulan dito sila, dili na tubig. Balas na giulan dito sila mga igsoon. Kay ang bulkan sa kanlaon, nibuto na po mga igsuonan. Muna ang mga tilimandon, daghan na gid kay mga igsoon. Na po nito'y naghirap, wa pa mi ka-recover sa linog, mi ana po'y baka, na po'y kuwan kalamidad ni Apo. Muna itong kinabuhi rin mga igsoon, wa na'y kasiguruhan na ibabaw sa kalibutan. Apan yun ni Apostol Pablo, ikaduhang Timoteo 1:12, apan ako, siguro gayad na ako nakaila sa akong manluluwas. Nahimong sigurado, tungkol kayang gahom sa may balita, misuhop sa iyang kasing-kasing. Ingon pa niya, bahalag mamatay ning kinabuhiya, kay iya na ni, dili na ni ako. Tungkol kay nagpagkamatay ang anak sa Diyos na nahigugma kanako. So ang gugma sa Diyos, mao ang gahom sa may balita, may surok ngadto siyang kinabuhi. Muna si Pablo, pagdawat ng Kristo, way sa payan kung mamatay siya, bisan asa nagwali siya. Gani, natanawan ako igsoon sa gibasa nako, kung nabantayan niyo ni, ang iyang kasaysayan, nakaagi siya bagyo, 14 kadlaw sa dagat. Ambot og nakaagi mo ini. Kami, sa bagyong Pablo, murag hapit o sa kadlaw, murag gitibo mapagpagkaigsunan. Ang iyahan, nagbiyahe sila sa dagat, 14 kadlaw nga bagyo. Hilabihan niyang nagian. Unahin pa niya, ang barko, hapit na malunod, mangambak na ang ubang mga tao. Ingon siya, sa pagkatinod, katong muambak ining barkuha, mamatay gayod siya. Ng mga tao kayo nag-uunal, alitas barko, mabuhi data. Yus Pablo, ang Diyos, misulti na to, walay kinabuhi nga makalas, nga niyas barko, basta, di lang naganaon. Igsoon niya ta karon sa barko, sa iglesia ang atong gipasakupan. Niya ang mga kagulian, niya ang mga bagyo sa pagsulay. O sa gisulti Pablo, aron mo gaan-gaan ang mga barko, kadtong mga dala, nga dili mapuslanon, ipanglapay sa dagat. Sa atong pag-alagad, doon na may mga batag nagapabukat sa itong kasing-kasing. Iyos Pablo, ipanglapay na kay natong destinasyon, langit man. Pero sa inyo isundigid natong malikayan, na mabati tagkabugat o sa isa itong pagkinabuhi. Naman, sige tagpaningkamot, sige paningkamot, hurot. Una, masyur pa yun. Diba? Maproblema ta. Kasi kung una-una, karong adlaw mo adto mi sa bansalang area kay molahos na lang mi sa kung mama kay birthday ugma mag-advance na lang, pero problema kay bisag gasolina apil kinaman. Ako man kung gabi nagchat na kuya mo rin kas bansalan birthday ni mama ika 79 years. Praise the Lord, salamat Ginoo. Usa na lang katuig akong handong nga maningkamot pas mama ginhawa aron 10,000 matibok na. Kaya na may 10,000 daw kuno karon Brother Lucio o mausinta ka. Kay katong among giatuan na duha ka tigulang to nasunog ang balay sa Sumba, nakadawat na to silang tag 10,000. Kay pulos naman to sila 80.
Usa na lang yun katuig. Muna kong manghon, di ko basin o magkakaplag ko sa Domingo, kay ugma mag-inadlaw, maningkamot ko mga na, bahalag gabi na. Kay murag ugma, naaman to'y kalihukan may igsuon sa hotel ko, nga magkuha atong buwan, o yan, ako may pakapin na 300, may na lang ipalit ko magsugan, o unsa ka to, mutambong ka dito, mabutang to, mabutang dito imong pangalan, mag-abong-abong ta dito, kay basin o mabunutan atong pangalan, nato'y nibisita kang Brother Joel yan nga, makausang yung masya, kay budlayan ko, kay nadiri nakabunot o kuwan, nadiri nakabunot o kuwan, nadiri nakabunot, ako ang yung kabunot. Kung kabali ka, kay buol-buol na mas imo, basig ikaw na yung makabunot sunod. Maghulat na ito maglingkod. Kunya, mabunutan, pagbunot dito. Ang motor, nabunutan ni Brother Joel Osorio. Di lukso-lukso rin ka. Kung tuon sa tunamo, kay basig mabunutan di ay na mo. Naingon ako, mugahimay mo anak sa bansalan pagkahapon o pagkagabi. Iksuan doon na tayo mga butang nagilantaw ining kinabuhiya. Pero mahimo man ang babag imo ni Pablo, ipang itsa, ipang lapay aron ang barko mugaan. Sa ipang lapay magigsunan kadtong madili mapuslanon. Hangtod na nakadunggo sila sa isla nga gitawag og Malta. Akong gitan-aw igsuon ang sugilano ni Pablo dito. Wa siya mamatay dito sa bagyo sa dagat tungod kay naa niya ang gahom sa maing balita. Ang iyang purpose muwali musugot mamatay apan iyon pa niya gipahibaw ko sa Dios pinagistan ko walay mamatay bisan isa ngani asbar ko magpabili. Usa ka leksyon do na may daghang mga problema atong masugatan mga pagsulay dili ta moambak mapadayon ta tungod atong determinasyon kana manglangit magkaigsunan. Pag-abot dito sa Malta magkaigsunan, midunggo sila o matod pa sa walang kasulatan dito sila nakapuyo sa balay nga ginganlan og Publio. Pag-abot na dito igsuon, basahan niyo chapter 28. Naghaling sila og kayo. Sa paghaling nila kayo, sa tumungog tuyo, mas siguro magpainit-init tungod sa kapugnaw, magikan pa sila sa bagyo makaigsunan. So, nahitabo makaigsunan, samtang si Pablo namunit og kahoy para na isugnod dito sa maong daog o dapok makaigsunan. Sa nag-alirong sila dito, si Pablo maigsuon, paghakop niya kahoy, wa siyang kabantay, nga nahakop niya kapil ang bitin makaigsunan. Namatol pa, sa riko sa Biblia, gipaak si Pablo sa bitin. O ang mga tao nga diha nagtambong, nagtanaw niya, ingon ang mga tao nga ang ilang huna-huna nga si Pablo kay di pa man kay nila klaro kung kinsa ning tawhana. Ingon ang mga tao nga nakasaksi pagpaak sa bitin. Kining tawhana sigurado nga usa ka taong kriminal. Nakaikyas man siya sa dagat apan dili buot ang Dios nga magpadayon ang iyang binuhatan nga dili maayo. Kining tawhana mamatay ni taud-taon. Igsuon ang mga tao nga nagasaksi sa palibot naniid naghulat na si Pablo mulagom, muhubag, mukirig, matumba, mamatay. Pero niya mag-isunan, matong pasrikod sa Biblia, ang mga taong naniid, naghulat na muhubag, matumba, mamatay siya, wag yun si Pablo mamatay. Una ko